Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng The Political Blogger 52 minutes ago. Tungkol ito sa pagkamatay ni late Paulo Tantoco na binalita na sa US na ang cause ng kanyang pagkamatay ay overdose ng Coca-Cola. Okay. Look, the Palace Laundry Service is working Sundays to clean the dirty linen. Naglalaba daw ang palasyo para malinisan ang mga dumi. Early this morning, around 2 a.m., GMA News Online had carried the news about the LA County Medical Examiner's findings that Rustan Sion or Air Juan Paulo Paui had died of coke overdose. A few hours later, the web post was taken down. Apparently, emphasize ko apparently. Baka nga, as part of a news blackout imposed by Malacanang on its papis or tuta in the mainstream media. So, dito sa right side, nandyan yung post na kompleto. Basahin ko yung post ha. GMA News Online. LA County Medical Examiner says Paulo Tantoco died of coke effects. Published July 13. Yan, then ito. Merong article talaga tungkol nito. Posted sa GMA News Online. Mamaya, ito na. May post pa rin, kailang ito nang nakasulat. We cannot find the page you are looking for. Ibig sabihin, it was taken down. So, bakit? Di ba ang GMA serbisyong totoo? Ano pa yung, basta maganda yung basta serbisyong totoo lang matandaanan ko. So, maganda. Inform the public. Nag-post ka agad. So, pasalamat at nalaman. Ngayon, kalat na, alam na ng marami. Pinick up na ng social media. Ang tanong, bakit biglang na-taken down? Ano ang GMA na mag-inform, walang kinikilingan pala. Walang kinikilingan. Tama ba yun? Walang kinikilingan, balitang serbisyong totoo. Wow! So, ang ganda ng ginawa ng GMA dahil nagbalita kagad. So, public information. Dahil publish naman sa USA. Malalaman at malalaman mo talaga. Lalo na sa ngayon, age of social media. Malalaman. So, pasalamat tayo sa GMA na nagbalita kagad. Ang tanong, bakit tinake down? Voluntary ba on the part of GMA para i-take down o baka may nag-utos? Baka lang wala tayong prueba. Baka may nag-utos. So, kaya nga ito kay political blogger, ang kanyang post opinion lang niya ito, binabasa ko lang. Damage control, sabi niyo diyan news blackout. Kasi naranasan ko rin yan Naging spokesman ako sa Army sa Northern Mindanao, Caraga Region. Pag may masamang nangyari sa Army operations, sinasabihan kami, kaming mga spokesman sa different division, as much possible, news blackout, huwag ipalabas yan. Kasi masama ang nangyari. So, wala, tahimik lang kami.
kung may magtanong, mapilitan akong magsinungaling na, ay wala, hindi ko alam yan. Ano lang, dahil may utos eh. Ganon po. So ano ba ito? Bakit tinake down? Ano sa tingin nyo? Bakit tinake down? Meron pang isa na nagpost din, News 5. Una kong nalaman tungkol sa pangyayaring ito, mga alas 7 naman siguro ngayong umaga, kaya nakablog ako. Kasi nagpost ang News 5. So I don't know ang News 5 kung tuloy-tuloy pa rin ba yung post nila or taken down na rin. Kaya lang, ito, hindi mo na ito mapigilan dahil sa social media. Ako, pang-4 o pang-5 vlog ko na ata ito eh. Sabi ni political vlogger, yung nag-post, it is a good thing we took a screenshot of GMA News online post. O kaya nga, may compare na nila. Alas 2 ng umaga, madaling araw, na i-post. Tapos after few hours, wala na. You cannot find this page anymore. Kaya na-post nila dito. Bakit na taken down? Okay, may mga nag-respond. Josephine Sulit, pwede pa ba mabasa namin? Helen Ang, that's why you should screenshot and save the original copy to avoid calling fake news by the PCO and TRICOM. Rode Rivera, Castro to the rescue. Funny, Edward Larobis. Funny, aksidenteng nalunok ang isang litrong coke. Damage control din ang medical examiner, nakalunok din ng isang kabang. Oh, hindi. Kung sa US, yung medical examiner, mahirap doon yung parang i-bribe mo sila. Iba ang kalakaran sa US, iba dito sa Pilipinas. Walang sinasanto doon basta may nangyari. Trabaho lang. Yun ang impression sa akin. Ed Basbas, di na kakapagtaka dahil gawain na nila. Kaya nga sila galit sa mga Duterte vloggers dahil nabibisto sila sa kanilang mga kasinungalingan. Yung mainstream media ay walang mga yagba. Kaya, hindi ko na lang basahin. Okay, salamat mga kaibigan. Salamat political vlogger. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel mga kaibigan dahil nakakatulong kayo sa Tribong Talandig. Excuse me. Ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ano managid ang balay ni Auntie o nindot nagid nga tan-awon. Right. Ay, rusing. Nindot kaayo ang atop ni Auntie. Humanag yun ang iyang balay. So, humanag yun ang dingding, salog, og ang iyang sira-sira, bintana. So, kompleto na. Humanag yun ang balay ni Auntie. Umuwi na siya karon ani. Og karon, human naman ang balay ni Auntie og mao na ni ang among ihatag sa iyaha nga kompleto, kaldero, kalha, og kutsara, plato, og banig, habol, kompleto og bugas, sudan. Managyod nindot na gyud kaayo ang balay ni Auntie. Oh. Og karon naghaling na pod si Auntie sa iyang kusina. So bitan-o na ni Auntie ang gipanghatag sa iya ha. So mo na ni tanan, baso, kutsara, luwag, kaldero, kalha, bitsin, asin og tinapa, bugas. Ang among nahatag ni Auntie kay nauman naman siya sa iyang balay, so kompleto among gihatag, habol, banig. Nga nakatawag sa puang.
Oo. Pila na di ante mong edad ante? 53 na ka. Oo, so si ante mo na ni siya gitabangan, 53 na ang iyang edad. So kompleto ang iyang gihatag ug nagpasalamat sa Ginoo. Salamat ante.